Manager Ibon, Oh. pumasok mo naman ang 3 grab order sa system. 2 bucket ng chicken, 5 malalaking fries, at 4 na burger. Hindi na tumitigil ang printer sa baba. Ker, i-press mo na yung 8 patty sa grill. Dali, marirefund tayo sa customer kapag lumagpas pa ng 10 minuto yan. Jeric, hulog ka na agad ang 3 basket ng fries. Huwag kang nakatayo lang dyan, ano ba? Luto na ang patty, naka-layout na sa holding cabinet. Salamat, Kuya Kier. Buti ka pa, parang hindi napapagod yung mga kamay mo eh. Ako parang sasabog na yung binti at likod ko sa 8 oras na walang tayuan dito sa kitchen. Jeric, diyan ka magaling eh. Kaya impake mo lang ng 2 bag ng orders, nagre-reklamo ka na agad dyan? Tingnan mo nga si Ker. Halos mag-double shift na yan para lang maabot ang kota natin ngayong gabi dahil kulang tayo sa tao. Sanayin mo na ang sarili mo, Jaric. Dito sa second floor ng Bite Burger, kapag lumagpas na ng 3:00 ng madaling araw, mas mabilis dapat ang galaw ng kamay mo kaysa sa reklamo mo. Kung ayaw mong mapagalitan sa regularization review, trabaho lang. Regularization? 7 buwan na nga ako nagpapaalipin dito sa fast food na to. Overwork na nga gabi-gabi. Contract extension pa rin ang binibigay. Ma'am Yvonne, ito na po yung mga baso mula sa dining area. Puno na naman po yung mga trash bin sa baba eh. Wala namang malinis na mesa doon. Kasi 2 lang po kaming crew. Mika, iwan mo yung mga baso dyan sa assembly table at tulungan mo si Jaric mag-pack ng mga fries. Mabilis lang tayo. Ayokong may naiiwan na nakatambak na order. Ay, kabayo, ano yun? Mika! Paano naman yung nahulog mo sa frying station? Tapos na ba yung packing ng burger sa assembly line? Bakit ba napakalikot ng mga kamay nyo ngayong gabi? Ma'am, hindi po ako yun. Swear, nakatayo lang po ako dito sa tabi ng wrapping table eh. Yung metal stick sa fries eh. Kung sa pong tumalon mula sa lalagyanan at bumagsak po sa semento. Ha? Paano tumalon? Baka naman nasagi mo lang ng siko mo, Mika. Huwag kang na mag-isip na kung ano-ano dyan. Hindi, Jaric. Malayo ang kamay ko sa scoop. At saka, naramdaman niyo ba? Biglang naman yung hangin dito sa may exit papuntang stockroom. Parang may nagbukas ng malamig na electric fan sa mismong likod ng leeg ko. Tumigil ka nga sa mga katang isip mo, ha, Mika? Puyat lang yan at gutom. Walang ventilador dyan sa dulo ng hallway. Walang pwedeng magbuga ng hangin sa stockroom dahil nakasara ang pinto. Pulutin mo yung scoop. Hugasan mo sa sink at magpalit ka ng bagong gloves. Dami mong sinasabi. Huwag niyong paglaruan ng pwestong yan kapag 3:00 ng madaling araw. May nakikinig. Ano yung sinasabi mo, Kuya Kier? Sino yung nakikinig? Yung mga tao naka-inbox sa dilim ng stock room. Yung mga taong hindi nakauwi pagkatapos ng shift nila. Kirisa ka pa, ha? Tumigil nga kayong dalawa sa mga nakakatakot na kwento niyo yan. Nagmamadali tayo sa mga order. O, Jaric, pumunta ka na sa stockroom. Kumuha ka ng panibagong supply ng nuggets at fries. Doon sa walk-in freezer, ha? Bago ako mawala ng pasensya sa inyong lahat. Grabe. Nabawasan din ang order sa bukas. Pakiabot nga nung plastic, Mika. Diyan sa ilalim. Jaric! Taubusan na tayo ng nuggets at fries sa secondary holding freezer sa kitchen. Pumunta ka sa stockroom sa likod. Kumuha ka ng 3 karton ng nuggets at 2 bag ng fries sa walk-in freezer. Ako po mag-isa, Ma'am Yvonne. Medyo madilim po rin sa dulo kapag patay ang mga ilaw sa storage area eh. Eh, sino gusto mo sumama sa'yo? Ako? Ha? Si Kim naglilinis ng grill plate. Si Mika nag-ayos ng counter sa baba. Huwag ka nang maarte, Jaric. Mabilis lang yan. Kunin mo na yung susi. At yung flashlight, ha? Doon sa ibabaw ng counter. Opo, sige po. Dilim naman dito. Bakit patay na naman yung fluorescent sa itaas? Sisindihan ko to bago mag-break time. Pundi na naman. Buisit na wirings to. Kuya Kier, may extra bumbilya ba dyan? Sa... Diyos ko po, bakit bukas yung walk-in freezer? Wala naman tao sa loob. Nakapadlock to kanina. Huwag mo kong iwan, Jaric. Sino yun?
Sino yung nasa loob? Kuya Kier! Ma'am Ivan! Naku! Makaalis na nga dito! Ah! Ah! Ano nangyayari sa'yo? Bakit wala kang dalang kahit anong karton? Bakit ka sumisigaw? Mama, Ano? Mama, may tao po sa loob ng walk-in freezer. Ano? May tumawag sa pangalan ko. Nagbukas na po sa yung pinto ng freezer. Ano ba pinagsasasabi mo? Ano may tao? Nakalock yung freezer mula kagabi. Ako humahawak ng susi sa pouch ko, no? Eh, anong nangyari? Narinig ko yung sigaw hanggang sa ground floor. Para ka namang bakla. Seryoso ako. May bumulong sa mismong leg ko eh. Ha? Sabi, huwag mo akong iiwan, Jared. Pusis ng lalaki. Sobrang labig ng pusis. Baka naman napaparanoid ka lang dahil sa puyat. Hoy, Ken, pumunta ka nga doon sa stockroom. Tingnan mo kung ano tinutukoy nitong si Jarek. Ma'am Yvonne, hindi siya napaparanoid. Ano? Anong sabi mo, Kier? Narinig din yan ni DJ nung isang buwan. Narinig yan ng lumang maintenance ko nung isang taon. At naririnig ko yan gabi-gabi. Oh, Kuya Kier. Anong ibig mong sabihin? May multo ba talaga dun sa stockroom? Hindi yung basta multo lang. Siniko yun. Kier! Sabi ko sa'yo, ayokong naririnig ang pangalan yan dito sa store. 4 na taon na ang nakalipas mula ng insidenteng yon. Naisara ng korporasyon. Pati na ang kaso niyan bilang aksidente. Kuya Kier, sino si Nico? Sabihin mo sa akin, sino yung tumawag sa pangalan ko sa loob ng freezer? Si Nico, dating kitchen crew ng Bite Burger. At kabatch ko siya noong pumasok ako rito. Kier, pakiusap. Huwag mo nang tatakutin ng mga bata, ah. Marami pa tayong lilinisin para sa opening shift mamayang 6:00. Kailangan nilang malaman, Manager Ibon, para alam nila kung bakit ayaw nating nagpapaiwan ng mag-isa sa stockroom kapag past 3 a.m. na. 4 na taon na nakaraan. Batch pa nung lumang general manager. Si Nico ang pinakamasipag na crew dito. Laging double shift. Laging nagpapaiwan para mag-inventory. Eh, Kuya Kier, ano po nangyari sa kanya? Isang gabi ng Biyernes, sobrang gulo ng store. Nasira ang 2 fryer. Sunod-sunod ang orders noon. At late na nakarating ang delivery truck ng mga frozen supplies. Pumasok si Nico sa stock room bandang 3:15 a.m. para mag-unload ng mga bagong frozen meat patties. Papasok sa walk-in freezer. Tapos ano pong nangyari? Nasira yung safety latch sa loob ng freezer door. Ang pinto ng walk-in freezer natin. Kapag naisara mula sa labas ng nakabaon ng lumang latch, hindi mo na mabubuksan mula sa loob kahit anong tulak mo. Nag-alerto daw yung internal lock system. Pero dahil maingay sa kitchen, dahil sa mga radyo, timers, at mga sigawan ng crew, wala nakarinig sa pagkalampag ni Nico mula sa loob. Diyos ko, nalock siya sa loob ng naghihilong freezer. Walang nakapansin na nasa loob pa pala siya. Akala ng lahat, nag-time out na siya at umuwi ng hindi nagpapaalam dahil sa pagod. Pagdating ng 4:30 a.m., ibinaba ng closing team ang pinto ng stock room. Itinapon ang ilaw at pinalak ang buong ikalawang palapag. Dinitiwan nila siya sa loob? Nang may temperaturang negative? 20 degrees Celsius? Kinabukasan ng umaga, 6:00 ng umaga, nambuksan ng opening team ang freezer para maglabas ng ice cream base. Nakita nila si Nico. Nakaupo sa sulok, nakasandal sa mga kahon ng burger patty. Matigas na ang katawan, namumuti ang balat,
at matinding frostbite. Wala na siyang buhay. Ang sakit naman yun. Paano siyang nakatagal na 3 oras sa loob yun habang lumalamig ang lahat? Tama na yan. Nagkaroon na ng settlement ang kumpanya sa pamilya ni Nico. Inayos na rin ang latch ng freezer. Ligtas na ang pintong yan. Ligtas ang pinto, manager. Pero ang kaluluwa ni Nico, hindi kailan naman nakalabas sa freezer na to. At hanggang ngayon, naghahanap pa rin siya ng kasama sa gitna ng lamig. Kailangan kunin ang mga dapat kunin para hindi tayo pabalik-balik dito, ha? Huwag tayong matakot sa multo. Mas matakot tayo kung matatanggal tayo sa trabaho dahil sa wala tayong sales. Narinig niyo ba yun? Parang may malakas na humahampas sa bakal mula sa loob ng stockroom. Baka nahulog lang yung mga nakapatong na bakal na tray doon sa itaas ng rack. Napakalakas naman ang hangin sa labas kaya baka umuga lang. Walang hangin sa loob ng stockroom, manager. Sabi ko nga sa inyo, kapag nag-umpisa ng mag-ingay ang freezer sa oras na ito, kailangan na nating bumaba sa ground floor hanggang mag-alas 4 ng madaling araw. Hindi pwede. Kahit madaling araw maraming customers ang Bite Burger. Hindi ako naniniwala sa mga pamahiin o multo na yan. Marami pa tayong lilinisin bago ang turnover sa opening team. Mami Bon, nakikita mo naman pong natatakot na si Mika. Tsaka ako mismo. Narinig ko yung boses ni Nico kanina. Lumabas na kaya tayo habang madaling araw pa. Tumigil ka, Jarek, ha? Walang lalabas. Ikaw, Mika, kumuha ka ng malinis na basahan sa cabinet sa gilid ng stockroom entrance. Huwag kang pumasok sa mismong loob ng storage kung natatakot ka. Kumuha ka lang sa shelf sa gilid ng pinto. Ito po ba, ma'am? Pwede po bang si Jarek na lang ang kumuha? Natatakot po talaga ako eh. Nangangatag na po yung binti ko. Sundin mo ako, Mika! Wala tayong magagamit na pampuna sa frying station. Kumuha ka lang ng 2 towel at bumalik agad dito. Mabilis lang yan. Walang multo. Puyat lang to. Trabaho lang to. Para makatulong sa pamilya. Kukuha lang ako ng towel sa pinto. Tapos tatakbo na ako pabalik kay Jarek. Ito na yung towel. Kukunin ko na para makabalik na ako sa... Mami Bon! Jarek! Tulong! Ayaw mo bukas ng pinto! Dahil ako na sigas! Buksan niya daw! Mika! Buksan mo! Pindutin mo yung bakal na handle. Pababa na mabilis. Ayaw, Jarek! Ayaw ko ba nangahandal? May mahawak sa kabilang side. May malamig na kamay na nakahawak sa mismong kamay ko. Tulungan niyo ako na malamig dito. Bigay malamig ng matindi sa loob. Nico! Bitiwan mo ang bata! Si Mika yan! Baguhan lang siya! Baguhan lang siya nito! Wala siyang kasalanan sa'yo! Yung susi! Nasaan ang susi ng Stockroom Master Lock? Jarek, hanapin mo sa pouch ko doon sa counter. Dali, bilisan mo! Nasaan na ba yun? Ito! Nakita ko na yung ring ng mga susi eh. Ito! Bilisan mo dyan, Jarek! Hindi na sumisigaw si Mika! Umiiyak na lang siya sa loob! Bilisan mo ang pagtakbo! Bakit may hatay sa laban ko? Ang hitik ng mukha niya. Jarek, tulong. Ayoko pang mamatay. Eto na! Sinaksak ko na yung susi eh. Isang ikot pa papunta kanan. Kumakapit yung kalawang. Hindi mo, Jarek! Pilitin mo ng 2 kamay! Mika! Diyos ko, Lord! Mika, magbulat ka! Gumising ka! Ang
Ang lamig ng balat niya. Mika, narinig mo ba ako? Mika, sumagot ka! Mika! Mika! May nagsara ng pinto. Inabutan niya ako ng frozen patty tray. Tapos, sinabi niya, sama ka sa akin sa loob. Wala akong kasama. Mag-time out. Jaric, hawak din niya yung paa ko. Patawad, Nico. Patawad. Huwag mo nang idamay ang mga baguhan. Nico, nakikiusap ako sa'yo. Naisukay na si Mika sa taxi ng mga responder. Tumawag na ako sa HR sa district manager. Sabi ko kailangan nating isara ang second floor kitchen kapag paggabi. At lumipat sa kahit anong simple preparation counter sa baba. Ma'am Yvonne, tinignan niyo po ba yung CCTV monitor sa tabi niyo? Ang CCTV sa second floor, bakit? Tignan niyo po yung timestamp. 3:15 a.m. kanina. Nung bago pumasok si Mika sa stock room. Nasaan ka dyan? Ito si Kier. Nakatayo sa tapat ng grill. Ito ka rin, Jarek, sa frying station. Ito ang stockroom door. Ma'am, tignan niyo yung gilid ng pinto ng stock room. May nakatayo bang tao dyan? Huh? Walang tao dyan. Pero bakit may anino na nakalutang sa tapat ng camera? At saka, anong nakasulat dun sa electronic order panel natin sa kitchen? Crew log in, Nico Sanchez. Time in, 3:15 a.m. Time out, never. Paano nag-login pa yung pangalan na yan? Tinanggal sa system ng headquarters ang user ID ni Nico. 4 na taon nang nakakalipas. Hindi mabubura sa system ang isang taong hindi nakapag-timeout manager. Hanggat nakatala sa pwestong ito na nasa loob pa siya ng store. Mananatili siyang nakalagin. Kuya Kier, kanina pa kita napapansin. Tuwing gabi, bago tayo bumaba para umuwi, pumupunta ka sa tapat ng pinto ng stockroom. Lumalapit ka sa katiliman at may binubulong ka. Anong binubulong mo, Kier? May alam ka ba sa nangyari kay Nico na hindi mo sinabi sa mga pulis noon? 4 na taon. 4 na taon kong dinala ang batong to sa dibdib ko. 4 na taon akong hindi nakakatulog nang hindi nakikita ang mukha ni Nico sa mga panaginip ko. Kuya Kier, anong ginawa mo ng gabing yon? Galit ako kay Nico ng gabing yun. Siya ang paborito ng general manager. Siya ang nakatagdang i-promote bilang assistant shift supervisor. Ang posisyong 3 taon ko nang inaasahan at pinaghihirapan. Kier, huwag mong sabihin. Lasing ako sa pagod at inggit nung gabing yun. Nung pumasok si Nico sa stockroom para magpasok ng mga bagong frozen goods sa walk-in freezer, nakita kong nakabukas ng bahagya ang pinto. Alam kong nasira ang panloob na latch ng freezer nung umaga pa. Pero hindi ko inireport sa maintenance para hindi madili ang shift namin. Pinalampas mo? Pinalampas mo ang sirang latch? Nung pumasok siya sa loob ng freezer, itinulak ko ang mabigat na bakal na pinto mula sa labas. Narinig ko ang pagbaon ng lock. Sabi ko sa sarili ko, iwanan ko muna siya dyan ng 10 minuto para matakot.
At makaganti man lang ako. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Gusto ko lang maalis ang pagiging bida-bida niya. Diyos ko, Kier! Bakit hindi mo binuksan pagkatapos ng 10 minuto? Umapaw ang mga order sa baba. Nagkaroon ng away sa pagitan ng dalawang customer. Tinawag ako ng manager sa ground floor para tumulong sa pag-ayos ng kaguluhan. Nakalimutan ko si Nico. At nung naisip ko na siya, paglipas ng 2 oras, nakalak na ang buong second floor at nakauwi na ang lahat ng kurong. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Nico sa loob ng freezer? Ikaw ang nag-iiwan sa kanya sa gitna ng negative 20 degrees na lamig? Hindi ko sinadya. Pabalik na ako nung gabing yun pero natakot ako. Natakot akong makulong. Kaya nung natagpuan siya kinaumagahan, sumabay ako sa iyak ng lahat. Sinabi ko na aksidente ang lahat. Sinabi ko na kusa ng nasara ang pinto. Narinig niyo yan? Kumakalabog na naman ang pinto sa itaas. Lumalakas yung tunog. Hindi lang sa stock room umahampas. Tumama na yung tunog sa mismong hagdanan pababa sa atin. Narito na siya. Bumaba na siya para sa akin. Kier. Bakit mo ako iniwan? Malamig. Sobrang lamig. Kier, huwag kang umakyat dyan! Lalabas tayo ng store, tatawag ako ng polis! Huwag na, Manager Ibon. 4 na taon na akong nakakulong sa freezer na ito. Kasama niya. Panahon na para matapos ang shift na to. Kuya Kier, wag! Jarek, mag-resign ka na rito sa Bite Burger. Huwag ka nang babalik sa panggabihang shift. Kapag may narinig ka uling bumulong sa isa dilim, huwag mo kailanman lilingunin. Kier, bumalik ka rito! Nico! Patawad na! Kuya Kier! Johnny, huwag kang aakyat! Lumabas tayo ngayon din! Lumabas na tayo! Ma'am Ibon, Anong sabi ng mga pulis sa taas? Nahanap na ba nila si Kuya Kier? bakit ang tagal nila sa ikalawang palapag? Jarek, kabababa lang ng punong investigador mula sa kitchen. Nakita na nila si Kier sa dulo ng hallway. Nasaan po si Kuya Kier? Buhay pa po ba siya? Bakit ayaw pa nila siyang ibaba rito? Wala na siya. Natagpuan nila siya sa loob ng walk-in freezer. Nakaupo siya sa mismong sulok kung saan namatay si Nico 4 na taon na nakalilipas. Nangingitim ang balat niya at frozen ang buong katawan. Wala na siyang buhay, Jarek. Nagkaroon na ng hustisya si Nico. Siguro naman, matatahimik na siya. Sana nga. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph.
Kami ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa